National cultural hegemony against local cultural identity decolonization. Ito ay ang tungkol sa paglaban sa pagitan ng nasyonal na kultura ng gustong mangibabaw at sa lokal na kultura. Ang decolonization ay nangangahulugang pagtanggal ng impluensya ng mga dating inananakop. Hegemony refers to the dominance of a shared system of ideas, values, and ethics within a society or community during a particular historical period. Ibig sabihin, ang hegemony ay ang pagdomina ng isang shared system ng ideas, values, at ethics sa isang society. Nag-originate ito sa ancient Greece at binuhay ito ulit ng isang European socialist movement. Si Francesco Gramsci ang isa sa mga importanteng tao dito. Concept of hegemony originated in ancient Greece, and the European socialist movement revived it at the end of the 19th century, most crucially in the work of Antonio Francesco Gramsci, Italian Marxist philosopher and politician. Madalas ang hegemony ay ginagawa through combination of political, economic, cultural, at military influence. Central idea ito ng political science, international relations, and cultural studies. At pinapakita nito ang power dynamics na nagsha-shape sa global interaction. Ito si Antonio Francesco Gramsci na isa siyang Italian Marxist philosopher and also a politician. Often through a combination of political, economic, cultural, and military influences, it is a central ideas in political science, international relations, and cultural studies, and it reflects the power of dynamics that shape global interaction. Ito nga yung sinabi ko kanina na ayan na yung combination ng political, economic, cultural, at military influences. Ayun nga, basta yun, sinabi ko na. Pero ulitin ko ulit, ito yung madalas ang hegemony ay ang combination nila. At ang central idea nito yung political science, international relations, at cultural studies. Pinapakita dito yung power and dynamics ng pag-shape nila ng global interactions. Cultural hegemony refers to domination of rule maintained through ideological or cultural means. Ibig sabihin, ang cultural hegemony ay ang domination or rule na pinapanatili through ideological or cultural means. Social institution which also allow those power to strongly influence the values, norms, ideas, expectation, worldview, and behavior of the rest of the society. Dito, ang mga social institution ang nagbibigay daan sa may mga power na ma-influence ang values natin, norms, ideas, expectation, worldview, at behavior ng society natin. And cultural hegemony is a term developed by Antonio Gramsci, activist, theorist, and founder of Italian Communist Party. Na ano kasi ni Gramsci as na ang cultural hegemony ay gawa mismo ni Antonio Gramsci. And Gramsci was concerned with how power works, how it is wielded by those in power, and how it is won by those who want to change the system. Dito na-concern nga daw si Gramsci kung paano gumagana yung power, paano ito ginagamit ng mga nasa power, at paano ito nakukuha ng gustong baguhin ng system. Paano ba nila ito naabot ganon? Gramsci realized that in order to create and maintain a new society, you also needed to create and maintain a new consciousness. Parang na-realize ni
Gramsci, kailangan palang mag-create para ma-maintain natin yung societies natin. Kailangan natin ng sarili nating new consciousness. Dahil hindi naniniwala si Gramsci na enough ang cultural power lang. Gramsci never believed that cultural power alone was enough. Ayun nga, hindi siya naniniwala na power ay ayun lang, na kailangan na i-power lang. And next, cultural hegemony function by framing the worldview of the ruling class and the social economic structure that embody it as just legitimate and designed for the benefit of all, even though this structure may only benefit the ruling class. Cultural hegemony ay ito yung gumagana by framing yung worldview ng ruling class. What is a ruling class? Ruling class is it the one that have a high influence in the high orders. O ito yung may matataas na rangko, ganon. At yung social economic structures na nag-embody dito ay as tama, legitimate at design para sa benefit ng lahat, na dapat ay totoo at nakikinabang sila. And cultural hegemony is most strongly manifested when those ruled by the dominant group come to believe that the economic and social conditions of their society are natural and inevitable rather than created by people with a vested interest in particular social, economic, and political orders. Dito ay ang sabi, ang cultural hegemony ay ang pinaka-strong kapag naniniwala ang mga tao na ang economic at social condition ng society nila ay natural at inevitable. Imbis na gawa ng mga tao ay may vested interest, especially social, economic, at saka yung political orders. Gramsci developed that concept of cultural hegemony in an effort to explain why the worker-led revolution Marx predicted in the previous century had not come to pass. Dito gumawa ng concept si Gramsci para sa cultural hegemony para i-explain kung bakit ito nangyayari. Tapos yung work-led revolution na predicted ni Marx. Sino si Marx? Siya yung para siyang ni Gramsci, katulong, pero parang hindi kasi siya naniniwala kay Gramsci, pero natulong siya. The cultural power of ideology. Gramsci realized that there was more to the dominance of capitalism than the class structure and its exploitation of workers. Ibig sabihin, hindi lang class structure. Sabi kasi ni Gramsci, hindi sapat na maiintindihan lang natin ang pagkakaiba ng mga mayayaman at mahirap. Para maintindihan kung bakit nagpapatuloy ang capitalism, ay may mas malalim na dahilan. Marx had realized the importance role the ideology played in reproducing the economic system and the social structure that supported it, but Gramsci believed that Marx had not given enough credit to the power of ideology. Here is yung tunay na lakas ng ideology. Alam ni Marx na ang mga ideya ay nakakatulong para mapanatili ang sistema, pero mas naniniwala na si Gramsci na ang ideology ay mas malakas at mas nakaka-impluwensya kaysa sa inaakala ni Marx. And Gramsci described the power of the ideology to reproduce the social structure to institutions such as religion and education. Dito, sa mga institution bilang tagapagpalakas, ang mga institution tulad ng religion and education ay hindi neutral. Aktibo sila, nagkakalat at nagpapalakas ng mga dominanteng ideologies.
Ang mga idea ay sumusuporta sa ruling class, which is the ruling class ay yun yung mga nasa matataas na impluensya. At sa kapitalism na sistema, isipin na lang natin na kung paano madalas na matuturo ng mga paaralan ng isang particular na bersyon ng kasaysayan o binibigyan diin na ang individual na achievement. Gramsci elaborate on the role education system plays in process of achieving rule by consent or cultural hegemony. Ibig sabihin, sa pamamahala na sa pamamagitan ng pagsang-ayon o cultural hegemony, ang ultimate goal ay hindi lang basta ang magdomina, kundi ang makuha ang pagsang-ayon ng mga tao sa sistema. Kahit na hindi ito para sa kanilang ikabubuti, malaki ang papel ng edukasyon sa pagkamit ng rule by consent o cultural hegemony. The political power of common sense. Gramsci discussed the role of common sense in producing cultural hegemony. Ang sabi, ang common sense daw ay ginawa. Iyon ang sabi ni Gramsci. Ang tinatawag nating common sense ay hindi lang basta natural o obvious lang. Ito ay hinuhubog ng dominanteng mga ideologies. Dominant ideas about society and our place in it in producing cultural hegemony. Ito yung paghubog o pagbubuo ng ating pananaw. Ang mga dominanteng idea ay nakaka-impluwensya kung paano natin nakikita ang lipunan, ang ating lugar dito, at kung ano ang paniniwalaan nating posible. Ito ang paraan kung paano gumagana ang cultural hegemony. The idea of pulling oneself up by the bootstrap, the idea that one can succeed economically if one just tries hard enough, is a form of common sense that has flourished under capitalism and that serves to justify the system. Ang pag-angat daw sa sarili gamit ang ating sariling sapatos, itong popular na kasabihan ay nagpapahiwatig na lahat ay maaaring magtagumpay kung magsusumikap lamang. Sasabihin ni Gramsci na ito ay isang uri ng common sense na sinusuportahan sa capitalism o sumusuporta sa capitalism. Ipinapahiwatig nito na ang pagkabigo ay hindi lamang sa individual na pagkukulang, hindi sa mga systematic na problema. This form of common sense fosters the belief that success and social mobility are strictly the responsibility of the individual, and in doing so obscure the real class, racial, and gender inequalities that are built into capitalist system. Dito yung pagtatago ng mga hindi pagkakapantay-pantay. Itong common sense na ideya ay nagtatago ng mga tunay na hindi pagkakapantay-pantay sa batay sa batas. Batay sa klase, lahi, at kasarian. Parang dito yung nagkakaroon na sila ng inequalities talaga. Pinapaniwalaan tayo nito na ang tagumpay ay hindi ay para sa mga individual lamang. Binabaliwala ang mga hadlang na kinakarap ng maraming tao. And lastly is the cultural hegemony or our tacit agreement with the way that things are is a result of socialization. Our experiences with social institutions and our
exposure to cultural narratives and imagery, all of which reflect the belief and values of the ruling class. Again, ruling class is the influential or have a high influential. So, ang socialization at pagsang-ayon natin ang nandito. Ang cultural hegemony ay resulta ng ating pagpapalaki ng ating socialization, ang ating mga karanasan sa mga institusyon, yung mga paaralan, media, at marami pang iba. At ang mga kwento at imahe na nalalantad sa atin ay lahat ng ito ay sumasailalim sa halaga ng mga ruling class na humahantong sa atin na tahimik na sumang-ayon sa kung paano ang mga bagay. Sa madaling salita, ang lahat or ang summary nito ay hindi lang kinokontrol tayo ng ruling class sa pamamagitan ng pwersa o yaman. Inuhubog din nila ang ating mga iniisip at paniniwala na nagpapaniwala sa atin na ang sistema ay natural at hindi maiiwasan. Ang ideology at common sense ay malalakas na tool na ginagamit nila upang makamit nito ang madalas nang hindi natin namamalayan. Inisin sa loob natin na ang mga ideyang ito at naiimpluwensya nila ang ating mga aksyon at ang ating mga aksyon na ang ating pag-unawa sa mundo. Iyan ang kapangyarihan ng cultural hegemony.